Gandang araw mga kamoski. Bentuso nga pala. Bentuso Jess 2289. Opo, yun ang totoong pangalan ko, buong pangalan. At nandito tayo sa episode ng Mosquito Horse na I Can Thoughts, kung saan magiging seryoso muna tayo pag-uusapan natin mga bagay-bagay na pwede natin pakialaman. Nung isang araw kasi, nagkita kami ng tropa. Tapos usap kami, tamang chill lang, tamang usap lang. Tapos na-mention niya na para siyang lost, para siyang nade-depress. Sabi ko, bakit? Bang ginagawa mo? O anong bumabagabag sa'yo? Sabi niya, hindi niya alam. Okay naman siya kasi may trabaho siya, may nagagawa niya yung gusto niya pag day off niya. Ano pa ginagawa mo pag hindi ka nagtatrabaho? Minsan minom kasama tropa, Netflix, games, yun lang daw, ulit-ulit lang daw, araw-araw, ganun. So sabi niya, parang nade-depress, para siyang kulang pa rin. Sabi niya, para siyang lost, para siyang walang aim. Yan ang sabi niya. Sabi ko, ano bang tingin mo yung pwede mong gawin na pwede kang sumaya? Sabi niya, yun ang problema. Di niya alam. Sabi ko sa kanya, di yun yung hanapin mo. Yun yung pagtuunan mo ng pansin. Yun yung, doon mo ubusin yung oras mo. Di masasayang yun. Kasi, pagka inisip mo yung gusto mo, yung talaga importante, kahit anong oras na ibigay mo dyan, di masasayang yan. Sabi ko, doon ka mag-focus. Bitawan mo yung mga bagay na hindi sila nagbibigay ng saya sa ngayon. Isipin mo kung ano yung gusto mo talagang gawin. Sabi ko, kailangan mag-develop ka ng vision kung ano yung gusto mong gawin. Develop a goal. Kasi hindi mo pwedeng tamaan yung isang bagay kung hindi mo alam kung ano yung pinapatawahan mo. Hindi mo siya pwedeng ma-reach kung hindi mo alam kung ano yung inaabot mo. So isipin mo kung ano yung gusto mong gawin talaga na pwedeng magbigay sa'yo ng saya. Bitawan mo yung mga bagay na nasasayang yung oras mo sa mga bagay, hindi ka naman pala masaya, ba't mo pa ginagawa? Ang sabi niya, kasi parang naging ganito na yung routine niya, araw-araw, taon-taon, gano'n na lang lagi. Sabi ko, iibahin mo. Ibahin mo yung ginagawa mo. Bahala kung paano mo gagawin yun. Ikaw lang makakaisip nun. Hindi mo makuha yung sagot sa ibang tao, ikaw lang yun. Ikaw lang makakahanap ng sagot. Kailangan mo lang talagang pagtuunan ng pansin. So pag wala kang ginagawa, bitawan mo yung phone mo, bitawan mo yung mga iniinom mo, then isipin mo, ano ba talaga? Find meaning. So, yun lang sinabi ko sa kanya. Kasi happiness, when you find happiness, ang happiness is ano yung gusto mo. So gusto niya, nagagawa niya. Kung anong gusto niyang ginagawa niya. Nood, games, yun. Sabi ko, find meaning. Kasi ang happiness is, anong gusto mo? Meaning is, bakit ka ba nandito? Ano ba yung purpose mo? Bakit ka nandito? So, baka yun yung kailangan mo mahanap. Pagtuunan mo ng pansin yan din, makakahanap ka ng sagot. Kasi, ang iniisip kasi ng mga tao ngayon, they feel lost kasi walang daan or wala silang makitang way out. Ang katotohanan is ganito. Hindi ka aimless dahil wala kang makitang way. Aimless ka dahil at daming way na pwede mong pagpilian. Hindi mo alam kung ano din yung tama. So para kang nasa gitna ng disyerto na lahat yan pwede mong maging daan para makawala ka sa disyerto kasi hindi mo alam kung ano yung doon. So parang siyang paradox of choice na the more choices you have, the harder it is to make a decision. So kung A yan, diretso, A lang. A, B, 50-50. Pero kung 10 yung choices mo, nagkakaroon ka ng anxiety kasi hindi mo alam kung ano yung pwede mong tahakin. Anong nangyayari niyan, hindi mo alam, isip ka ng isip, nagpapanik ka, nagkakaroon ka ng anxiety, nade-depress ka. Hindi ka umaalis dun sa posisyon na yun.
kakahanap ng step na pwede mong kunin, hindi ka na nakagawa ng step. So kung nasa disyerto ka, andun ka lang sa gitna, kung saan ka iniwan. Sabi ko sa kanya, yun muna yung isipin mo. Bitawan mo yung mga bagay na hindi sa'yo nagbibigay ng output. So para siyang Pareto principle na 80-20 or pwedeng 70-30. Ay ibig sabihin niyan is yung pinanggalingan ng tao niya na si Pareto, meron siyang tanim. So 20% ng tanim niya is nabibigay sa kanya ng 80% na output. So meaning hindi lahat ng tanim niya is pare-parehas may mga magandang bunga. Iilan lang doon nagbibigay sa kanya ng magandang bunga. So kunyari, sabihin natin kumpara natin ngayon sa damitan. 20% ng damit mo ang nasusuot mo ng 80%. The rest hindi mo na yan lagi nasusuot. So may mga damit ka lang na nasusuot mo ng paulit-ulit, pwede mga paborito mo. Ganun. Pero hindi mo lahat yan nasusuot ng pantay-pantay. So kung may business ka, business mo, 3. Sabihin natin 3. 20% dun sa 3 business mo ang nakakapagbigay sa'yo ng 80% na kita. So ano ibig sabihin? Sa 3 yun, out of 3, isa lang yung nakakapagbigay sa'yo ng magandang kita. So pag nalaman mo yun, pwede mo gawan ng paraan na iwan mo yung 2, lahat ng pondo mo, ilagay mo dun sa isa. Kasi yun nagbibigay sa'yo ng magandang kita. So parang ganun yung gusto kong iparating sa kanya, na iwan mo muna yung mga bagay na hindi naman nakapagbigay ng saya sa'yo. Then, gumawa ka ng goal, develop a vision, tapos yun yung pagtuunan mo ng pansin. Yun yung magbibigay sa'yo ng 80% na siguro na magandang feeling na kung lost ka man ngayon, hindi gumawa ka ng daan. Aim mo kung ano yung dapat mong i-aim, pero kailangan malaman mo muna kung ano yung gusto mo. Kasi nga, hindi mo pwedeng patumahan yung isang bagay na kung di mo alam kung ano yung i-asinta mo. Sabi ko, yun muna, sige, yun muna yung gawin mo. Then, balikan mo ko pag may naisip ka or kung may kailangan ka o PM mo kung may usap. Kung tamang usap lang, chill lang tayo na usap. Pag-usapan natin mga bagay-bagay, pag-usapan natin yan. PM mo lang ako, sabi ko sa kanya, mag-reply naman ako. Hindi ito lang ako, pagka kailangan mo, sasagot ako. Lalo na sa ganyang sitwasyon mo ngayon, siguro kailangan mo ng opinion bukod sa sarili mo. Kasi nga, hindi mo alam gagawin mo. Opinion lang naman. Hindi ko sinasabing sundin mo yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko is, pwedeng ganito yung gawin mo. Then, bahala ka kung yun yung gusto mong gawin. Or, kung mausap ka na ibang tropa, baka kayo na kailangan mo. Kung mausap ka ng mga tao na sana nakakatulong sa'yo. At kung nahihirapan ka man, sana is may kasama ka ngayon sa bahay or may mga tropa ka na nagsasabi sa'yo na may gusto kong gawin, kaya mo, you can. Kaya nga, I can. Sino yan? Ginagawa mo dyan? Kausap ko yung mga followers ko. Bumanda ka nga kila Kambal, humingi ka ng kanin. O kaya iramin mo yung rice cooker, kasama yung kanin. Dali. Kapatid, ang kanin ay ibabahagi kung ito ay hihingin. Ano? Wala ka naman sa sarili mo. Huwag ka alis dyan. Lokla. O, inumin mo to. Ano to? Basta inumin mo. Okay ka na? Gusto mo, pumunta ka kay Kambal. Ayusin mo ha. Ano nakaraan sabi ko sa'yo, humingi ka ng kanin, inuwi mo asin. Para sa mga puti yun. Sasagot ka pa. Gusto mo? Oo.